What are you willing to sacrifice para magbago ang buhay mo, ang pamilya mo? Maging itong simbahan. Remember, your little can go further. Maliit man yan. Pag inonor ng Diyos, malaki ang impact niya. Do you believe you have power? Amen. Okay po. Kasi binigyan ka ng, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, binigyan ka na ng banal na espiritu, si Kristo nasa iyo na. Yun po talaga yun. Ano po? And you have the power. But somehow, they become powerless. Itong topic natin ngayon, paano nagiging powerless? You know, you become powerless when you do not use your power. May sense ba yun? You're powerless if you're not using your power. And another thing, paano nagiging powerless? You become powerless when you become silent about your power. Saan ka nakakita ang superhero, hindi niya pinakita ang kanyang power? Shh, huwag ka maingay, may power ako. You become powerless when you remain to be a follower always. Hindi ka nag-lead. Alam mo may power ka to influence others, but you are always a follower. Are you following? You become powerless if you are using your power in Christian sense, in Christian setting, if you are using your power to take away people from the church. May sense po ba sinasabi ko? That's why, alam niyo po, sa panahon po ng pagtatayo ng simbahan in Paul, ano po, dito po natin kukunin po ang ating verse, si Pablo, he is somewhat upset. Because when he returned back to Galatians, to Galatia, nung kanya po itinayong simbahan, nakita po niya yung mga taong dapat may power, mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mga tinaguri ang pinalaya na sa kasalanan, pagbalik ni Pablo, nagsibali ka na naman. Diba? Kaya sabi, ano ba naman yan? I'm just giving you some emotions. Ano po? Tinayo niya simbahan, nag-mission siya doon sa Galatians, and then pagkatapos po doon pagbalik niya, anong nangyari? Diba? Nagsibalikan sa dati. Ano po? Kaya pala, ito po ang kanyang sulat. Ano po? Ito po babasahin natin. In Galatians chapter 6, verse 9 to 10. This is his advice to Galatian people and his advice to us. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Please bow in your head and close your eyes as we come into the presence of the Lord. Father God, you are the God of power. You're the powerful God that we serve. Yes. And since we are your children, Lord God, alam namin may power din kami. Tulungan mo kami ngayon, Panginoon Diyos, how to understand it, to live with it to the full, that we will be able to experience your power in our lifetime. Pagpalain mo nga pong bawat isa sa oras na ito. This we pray in Jesus' name, and everyone say, Amen. palakpakan po natin ang Panginoon with my power. Okay po, basahin po natin ulit. Ano po? Si Pablo ay upset. Actually, sa Galatians, kung babasahin niyo po, ano po, yung kung babasahin mo yung kanyang sulat, he is really, parang mararamdaman mo ang kanyang disappointment. But how humble he is, or how he read the story, paano niya binasa ang nangyari, ito ang kanyang advice sa Galatian people. Do not grow weary. Ibig sabihin, nakita niya yung mga Galatian people na pagod. Tama ba? Napagod. In fact, kasi pagbalik po ni Pablo, nung kanya pong sinimulan yung simbahan, siya po'y nag-mission ulit, may second missionary mission, and then when he returned back, sabi niya, anong nangyari? Bakit ibang turo na naman ang inyong pinakikinggan?
Bakit bumalik kayo sa tradisyon? Hindi ba pinalaya na kayo ng Panginoon? Ganun po istorya niyan. Hindi pinalaya na kayo sa kasalanan. Bakit ganyan? Ito ang kanyang basa. Nakakapagod din pala. Yung akala mo malakas ka, pero bakit yung lakas mo nagamit mo sa dumating ka sa point na bumabalik ka sa dati, doon mo gagamitin yun. Di mo ba? In fact, mga kapatid, kung dumating po sa point ang Galatian people, doon sa yung church na tinayo ni Pablo, they are questioning Paul about his authority to be an apostle. Dumating po sila sa ganon. No po? Kaya, mga kapatid, kung ikaw po ay Kristiyano, and there were Christians also in Jerusalem, and then these Christians, Jewish Christians, sila po yung pumunta doon sa Galatia, ito po storya, sila po ang nagtuturo na naman na bumalik tayo sa tradisyon. Nakakalungkot, ano po, mga kapwa po nila yun, ano po, they are being confused. Ano ba talaga? They are being confused. Alam niyo po ba, si Satan yan ang gusto, ang kapwa Kristiyano na confuse. Alam niyo po ba yun? Gusto niya, nalilito ka. At kapag nalito ka, sisimula ka nang bumalik sa kasalanan at doon magiging powerless ka na. In fact, ito po ang ginagawa ni Satan, naghihintay lang siya ng pagkakataon na ang mga anak ng Diyos ay lilituhin. Ito po ang kanyang ginagawa. In 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, kaya pala sabi ni nung sumulat ng 1 Peter, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Naghihintay lamang ang diablo sa mga taong nagsasabing malakas ako kay Kristo, malakas ako kasi born again ako. Naghihintay lang yan ng pagkakataon. Pag nakita mo na yan, maybe it's your weakness, ang hina ko pala. At minsan hindi mo alam yun. Sa totoo lang, ano bang ginagawa? Pakikilala ko po sa inyo, yung adversary, opo, yan. He is like a roaring lion. I'm just saying to you, the description of Satan, maganda yung makita niyo po sa picture na ito, ano ba siya? He is the father of lies, he is the deceiver, he is the destroyer, and he is a murderer. Papatayin niya ang anumang buhay na meron ka. Di po ba? Magsisinungaling siya. Hanggang pakita sa iyo, hindi mo kaya yan. Kristiyano ka, hindi mo kaya yan. Tama po ba yun? Pambihira na po. Ito lang po, para hindi po kayo malungkot. Ano po? Tinatanong ko kanina, may power ka ba? Totoo naman may power ka. Bakit po? Sinabi sa Bible, greater is He who is in you than He who is in the world. Amen? Amen. Yun lang po yun. Kaya sabi, paano ba yun? Manghihina ako. Huwag mong kalilimutan, kapatid. Yung Kristo na meron ka, pinakamakapangyarihan, mas makapangyarihan pa kaysa sa pinagdadaanan. Amen? Sige, palamukan po natin yung Panginoon. And in fact, isummarize na lang po natin. Sabi po ang dami naman sinabi ni Pastor po sa kasalanan. 3 na lamang po yan. Isummarize po natin. Baka nandyan ka. For all that is in this world, sabi sa 1 John chapter 2 verse 16, the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Summarize mo na lamang po. Baka ikay nandyan pa sa kasalanan. Ano po? 3 lamang po yan. Isummarize na po natin. Baka nandyan ka pa. Kaya ikay nagiging powerless. Powerless. Hindi po tayo makausad sa buhay. Maybe we're still there. In fact, Satan is winning because Satan wants you to think that you will be weary. You have the power, pero gusto sabihin sa ni Satan, mapapagod ka rin. Diba? Kaya minsan gano'n, napapagod po tayo. Ano po? Kaya minsan yung mga Kristiyano, Pastor, pagod na ako. Hindi naman yan yung katabi mo. Diba? Pagod na ako. Diba? Gusto kasi ni Satan, manatili kang pilay. Opo, manatili kang pilay. Siyempre, pag pilay, hirap ng kumilos. Tama po ba? Pasintabi po, baka may pilay talaga dito. Opo. Yeah. Ano ba yung pilay? Pinagdadang po na lang po ng acronym. You think of yourself, you are powerless. Satan will tell you that you are incapable. Satan will tell you that you are limited. Karamihan, ganito po tayo mga kapatid. Lagi na limited. Pag sinasabi, kaya mo ba? Hindi ko kaya. Hindi po ba? Wala nang sasabi, oh, Pastor, kaya ko yan. Di ba? Walang ganun eh. Oh, mga leader, kaya ko yan. Grabe, ano po ha? Ano ba? Always a follower?
and yoke with the unbelievers. Dinadalan po tayo sa ganon. Ano po? That's why we are powerless. Remember this, mga kapatid. You will only experience the power of God when you stand for what is right. May sense po ba yung sinasabi ko? Makikimaranasan mo lamang yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos, yung kapangyarihang meron ka kung tinatayuan mo at ginagawa mo lamang yung tama. Amen po ba doon? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Kasi sinasabi po ng mundo, di ba, mahihina na yan, mga born again, mga Kristyano, mahihina na yan. Sumunod na lang tayo sa tugtog. Sumunod na lang tayo sa galaw, sa agos. Hindi na nga pinag-uusapan yan. Tingnan mo sa Facebook, puro ganito na buhay nila. Gumaya ka na rin. Di ba? Kaya sa social media, gayahin mo na rin sila. Hindi nga kaya, sinasabi ni Pastor, kaya mo. Hindi nga kaya, ito ng galaw ng mundo. Kaya minsan nakala mo, yung mali, nagiging tama na. TikTok ka rin. Hindi po ako galit, ano po? Pero, totoo bang wala na? Totoo bang kailangan mo na lang sumabay sa agos ng mundo? Hindi, mga kapatid eh. Alam niyo po ba, habang gumugulo ang sitwasyon, mas nararamdaman ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Amen. Mas sige pala pa natin ng Panginoon sa totoo lang. Habang tayo nasa last days, ipinararamdam po niya yan. Sabi po dito sa Acts chapter 2 verse 17, it shall come to pass, kaya huwag kang manghinawa, it shall come to pass in the last days, says God. Kung ikaw ay umaayon ka pa sa takbo ng mundo, sabi dito, that I will pour out my spirit on all flesh in the last days. We are in the last days, sabi niya, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Yun daw mga anak natin, kayang mag-prophesy. Encourage mo sila to read the Word of God. Encourage mo sila, dalhin mo sila sa harapan ng Panginoon Diyos. Di ba? Why? Because God's power is in them once they know the Lord, and they shall prophesy. Ano pa daw? Your young men shall see visions. Mga anak, nangangarap pa ba kayo? Nangangarap pa ba kayo na umasenso sa buhay? Wow! Nangangarap pa ba kayo na aayos ang pamilya nyo? Diba? Kasi yan ang Espiritu ng Panginoon eh. Sino naman yung mga kabatch ko? Sabi, the old men shall dream dreams. Mga kabatch ko, nangangarap pa ba kayo? Amen. O diba? Nangangarap pa ba kayo na ang pamilya nyo aayos? O diba? Hindi tayo kinalimutan ng mundo, hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Sumasabay ka lang kasi sa agos. Di ba? Kung meron kang pangarap, mga magulang, turuan mong yakapin ang mga kabataan ng pangarap nila. Tama po ba yun? Turuan po natin, huwag natin sabihin, nahihinawa, napapagod na ako. Napagod na akong kaayos sa'yo, diyan ka na lang. May kausap po ba ako? Natin sirain, di po ba? Kaya nga tayo, narito tayo, because God does not want you to think that you are weary. Sabi dito ni Pablo, sa mga taga-Galatians, nagbago na naman, 2 taon pa lang yun. Sabi niya, kala nyo, lalakas nyo eh, no? Di ba? Sabi niya, let us not grow weary while doing good. For in due season, we shall reap what if we do not lose heart. Ito po ang kanyang sinasabi, let us not grow weary. Huwag mong, sorry for the term, huwag mong katamaran. Huwag kang mapagod. Sinasabi ng Panginoon, do not Grow weary. stop. Yun lang. Huwag kang hihinto. Kung pag-aayos sa buhay, huwag kang hihinto. Tatapos lang ang 2023, ayaw mo na. Di ba? Wala lang nangyari ng 2023, sumuko ka na. Di ba? Nagkamali lang yung mas matandang kapatid, sa mga susunod, gano'n na rin. Hindi naman gano'n yun. Tama ba yun? Do not stop and don't turn back. Paul is saying, huwag kang mapagod, huwag kang huminto. Kung alam mong nasa tama ka, huwag kang huminto. Kung alam mong nasa tama ka, huwag ka nang tatalikod. Anong gagawin, Pastor? Continue. Tuloy. And let me go
further continue even if others won't. May sense po ba yun? Tumuloy ka kahit yung ibang kakilala mo hindi na tumuloy. Huwag ka mapagod. Pwede magsimula ulit. Baka yung ginagawa mo dati, kasiglaan mo dati, biglang pagdating ng January, bakit ganito tayo? Ba't ang hirap-hirap natin isimulan muli? Ano ba, saan ka ba naging busy? Tumuloy ka kahit yung iba nanawan. Okay, magtatanong, paano gagawin, Pastor? Turuan mo ko, paano? Hindi naman gagaling sa akin, doon na sa verse na binasa natin. Paano tutuloy? Okay. This is verse 9 and this is verse 10. Sabi, ituloy mo. Ituloy natin sa verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good. Sabi po dito, mga kapatid, mga Kristiyano, therefore, if you want to continue, find the opportunity to continue. Every opportunity is an opportunity to continue standing for your faith. Hindi porket maggulo, wala ka ng opportunity. Yung gulo nga, yan ang opportunity mo para mag-ayos. Tama ba? Hindi yung opportunity, ang gulo-gulo, ayoko na. Hirap naman nun. Opportunity, kung nakakita ka ng kasalanan, itong opportunity para ikaw ay magdingding. Tama ba? Nakikita mo na may kasalanan, tahimik ka pa rin. Nakikita mo na may kaguluhan, ayaw mong kumilos, may power, huwag ka maingay. Are we learning? Ito po sabi niya, take this opportunity. Kung magulo ang kasamahan, magulo ang pamilya, magulo sa church. Anong gagawin mo? Well, ito po sabi dito. Ito po. Especially, sabi dito, let us do good to all. Do good to all. Ano daw gagawin ko? How will I continue? I will continue by doing good to all. Well, that's so big. Ano ba sabing all? The world is all. Philippines is all. Tama po ba yun? Pero dito po, pinaliit na ni Pablo. Pinaliit ni Pablo. Sabi dito, especially, especially to those who are in the household of faith. Where do you do good? Especially, grabe, to those who are in the household of faith. This is the household of faith. Saan mo itutuloy yung pagtayo mo sa tama? Saan mo itutuloy yung paghayo mo? Saan mo itutuloy yung pag-aakay mo ng kaluluwa? Sabihin nyo, kaya pala, ito ang dahilan ba't ako makulit? Ano ibig ko sabihin dito mga kapatid? Lilinawin ko po ano po. Para hindi ka manghina, para hindi ka lumayo, be in the household of faith. Para hindi mo akalain napakalakas mo, pagdating mo naman sa labas, napakahina mo. Bakit? You need to be in Fellowship. Kaya makulit si Pastor. Kailangan may fellowship ka. Meron tayong na-attendan, meron tayong kasamahan, may grupo po tayo. Kasi gusto natin, hindi ka nang hihina. Kaya pag meron dito, napalalayo sige, sasabihan na lang kita, huwag kang mapagod. Huwag kang mapagod. In fact, sabi rin po dito, sabi rin po ng manunulat ng Hebrews, ito po, Hebrews 10:25, don't stop meeting together with other believers. Huwag kang huminto.
Kaya natutuwa po ako dito kahapon, ano po, yung mga ladies, nagsimula na naman, praise the Lord. Di po ba? Nagsasalo-salo sila dito after the fellowship. Men's dito, naglalaro sila ng ping-pong. May nabalitaan ako, may magdadala na daw ng darts kasi fellowship eh. Nakaka-bless ko po. Kasi sabi, don't stop meeting together with other believers, which some people have gotten into the habit of doing. Yung iba kasi, nawala na. Salamat kapatid, from Gentry, dito, nandito ka pa rin. Have gotten into the habit of doing. Instead, encourage each other, especially as you see the day drawing near. Gusto mong umayos? Gusto mong tumayo sa tama? Samahan mo rin yung mga kagaya natin tumatayo sa tama. Hindi naman lahat yan perfecto, nahihirapan din yan. Pero dahil sa fellowship, nagpapalakasan tayo, nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon Diyos. Amen. Huwag kang manghinawa. Pagtabi yung katabi, huwag kang magsawa, bro. Huwag kang magsawa. On my part, bakit po ako ganito? Kailangan kong ulit. Ba't tayo dinala dito? I just want to show you something that God just impressed to me. Ba't ka dinala dito sa COG 13? Ba't tayo dito? And God brought me into this map. Alam niyo po ba kung anong mapa ito? Yung mapa ng Cavite. Ilan pong syudad meron dito? Baka nandito ka. Yan ang mga syudad. Dami, no? Lugar ng matatapang. Nasaan po ang 13 Martires? Nasa sentro. Nasa sentro. Yan. Sa sentro kaya linagay tayo sa sentro. Nasa gitna ang 13 Martires. We have an opportunity to be the light and salt of Cavite if you will stand for what is right. Amen. Thank you, Lord. Stand, continue, even if others won't. Tuloy, kahit yung iba, hindi. Pwede kang mapagod. Alam ko yan, naiintindihan ko yan. Mahirap baguhin yan, sa totoo lang. Pero ito lamang po, ano po? Even when you get weary, keep standing up for your faith. Huwag mong kalilimutan. Pwede kang mapagod. Minsan, ganun na po tayo, ano po? Normal ko nang naririnig yan. Pati nga sa bahay, naririnig ko yan. Sawang-sawa na ako. Marami ka maririnig ganyan. Mahirap baguhin yan kung yan ang naging kultura. Pero ito pong pakiusap. Huwag kang makakalimot tumayo sa tama. Amen? Hallelujah. So, when you get weary, tuloy. Tuloy. Pakisabi sa katabi, tuloy. Tuloy. Tuloy lang. Tuloy lang. Pag ito, tuloy. Kahit saan mapunta, tuloy. Binigyan ko po ito ng acronym. Mahilig po talaga ako sa acronym. Tuloy means turn to God. Sunod tumuloy, inaayos mong buhay mo. Walang perfecto. Welcome kahit sino dito. Sa Diyos ang lapit. Amen? Number 2, pag lumalapit ka sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa iyo, you have the potential. You have to unlock your potential. Kaya mo na, huwag mo sabihin hindi mo kaya, hindi mo pa nga sinusubukan. Yes. Sabihin mo na kagad, hindi kaya, sinubukan mo na ba? Ma. And Paano magayo? listen. Listen to God. Matuto kang makinig. Diba? Kaya minsan pag nagpapalakasan tayo sa isang fellowship, nakikinig, napapakinggan po natin yan eh. Iba-iba at somehow, you can see a pattern. Look at the Word of God. Ito ang gagawin ko. Meron po ako isang nakitang tindahan dito po sa Dasma. Alam niyo po,
pagmamayari po yan ng Incheck na single parent, si Lin Tan. Tan. At anak po niya si Paul Tan, yung pong nagpapiano rin po minsan sa atin. Ano po, mapareho po sila lingkod ng Diyos. Alam niyo po, single parent yung kanyang nanay. And she decided sa kanyang pagtitinda, hindi siya magtitinda ng sigarilyo, hindi siya magtitinda ng alak. Tama. No compromise. Bakit? Pastor, kasi gusto kong proteksyonan ng anak ko. No po. Tama. More than 20 years. Negosyo niya, walang sigarilyo, walang alak. Ito po ang kanya napagtanto. Minsan nagkwentuhan kami. Pastor, alam mo, sa desisyon kong hindi magbenta ng sigarilyo, sa alak, hindi ganun kadali yun. Pero ito lang nangyari sa amin, yung harapan ng bahay ko, hindi naging tambayan. Walang tambay sa bahay namin. Kasi walang umiinom eh. Wala na rin. Proteksyon sa panganak ko. Proteksyon sa kanyang anak na si Paul. Pareho po sila, ano po? Sabi niya po. Kapag pala tinayo mo ang tama, tinayuan mo ang tama, po proteksyonan ka ng Panginoon Diyos. Amen? Kaya walang tambay, pero ngayon meron na po silang bigasan. Yan, bigasan na po yan. Ano po? Sila po nagpapa-order na po ng bigas. Bakit? Tumatayo kasi sa tama. Kahit yung iba, hindi. Minsan ganun na po. Pero sana matuto po tayo na po. So tuloy! Sabi tuloy! O, override evil thoughts. Minsan sa isip pa lang, tinatalo ka na. And lastly, yield to the Holy Spirit. The Holy Spirit will say, kahit walang sumama sa iyo, sasamahan naman kita. At diyan manalo ka na. Pakikilala ko po sa inyo si Sophie Scholl. Siya po ay nabuhay noong World War II. Siya po ay isang German. She was a student before, so much siyang iniidolo si Hitler. Si Hitler. In fact, nung magsisimula na ang gera, nagpo-form na po ng malaking batalyon, ng malaking army si Hitler. Sumama po siya at the age of 19. Sumama po siya para reserve na sundalo. Sabi niya kasi si Hitler ay aking idol. Di ba? Ngayon, kasi sinasabi ni Hitler, we are the Aryan race, we are the dominant race. Bilib na bilib siya. Bilib na bilib. And Sophie Scholl was a Christian. Christian. Ideology, presidente. Susunod. Not until Germany attacked Poland. Yung Poland inatake. Nung inatake nila ang Poland, pinatay ni Hitler ang mga Hudyo. Hindi nagustuhan ni Sophie Scholl. Ba't ganun? Yung idol ko, pinapatay yung piniling bansa. Now, nagbago po siya ng pananaw. Sabi niya, hindi tama to. Binasa niya ang Bible. Now, she now is branded as the woman who defied Hitler. Siya po yun. Bumuo siya ng isang grupo. Talagang it caused, it stirred up the whole Germany. Bakit po? Kasi bumuo siya ng isang grupo, tawag ay White Rose. At sila po ay nagpapublish ng mga printouts na ipinamimigay sa mga estudyante, propaganda para sirain ang mga plano ni Hitler. Para ipakita na mali ang plano ni Hitler, nagpapamigay po sila. Bawat publication, pinamimigay sa mga estudyante, pinag-uusapan hanggang sa it went viral. Hindi pa uso nun ng Facebook, pero viral na po yun. Ano po. At alam niyo po, nabahala po ang Germany. Bakit po? Akala nilang malaking grupo yon. Pero sa totoo lang, 5 sulat ang pinapaikot-ikot po nila, iba po nagre-reprint. Opo, yung 5 sulat na yon, 5 tao lang ang gumawa. Standing for what is right, even if others won't.
kabataan, Kristiyano. At dito po niya napagtanto, bakit kami lang gumagawa dito? Asan ang iba? Hinahayaan nyo lang, papatayin ni Hitler yung mga Hudyo. Ito po ang kanya pong mga sinasabi. Ito rin po ang nabasa ko na kanya rin pong pinamalas sa internet. Sino daw nagbibigay ng damage? Real damage is done by those millions who want to survive. Yung mga taong, sabi niya, yung ibang tao gusto lang makasurvive, hindi tatayo. What else? Honest men who just want to be left in peace. Yung bang alam lang may kaguluhan, ay, pabayaan niyo na ako, gusto ko na lang dito. What else? Those who don't want their lives to be disturbed by anything bigger than themselves. Ayaw ng mangarap, ayaw ng sunggapan yung mga opportunities. Ayaw na ng challenge. Bata lang to, at 21 years old, ang nagsasalita. Yan ang kanyang obserbasyon. Ganito pala ang henerasyon niya noon. Those with no sides and no causes, ayaw tumayo. Pag panahon na, magdidesisyon, saan ba ako tatayo? Dito sa tama o di ba? Ayaw tumayo. Kaya minsan pumapalpak, di ba? What else? Those who don't like to make waves. Ayaw mang-influensya. Or enemies. Ganun talaga yun. Pag mayroon kang tinatayuan, may aaway sa'yo. Kaya dapat, alam mo, tinatayuan mo ay tama. Now, minsan kasi iba gusto lang maging SPP. Ito akin lang po ito, SPP. Yung mga tao gusto lang SPP, hindi po yung Senior Vice President. Yung iba gusto lang survival. Minsan, they are growing old but they are becoming visionless. Kapag tatayo na sa tama, nawawala na ng vision. Pag tatayo na sa tama, nawawala na ng purpose. Purposeless. Ikaw ba yung SPP? Alam niyo po, si Sophie Scholl, yung ikalimang yung sulat ay pinamigay po niya sa Munich University. Marami tao po doon, sikat po yun. Doon na po siya hinuli at sa kanyang pagkahuli, yung ikalimang sulat na yun, na pinamigay niya, doon po siya pinuhutan na ng ulo. Namatay at 21 years old. Tumayo sa tama. Ang hirap, no? Pero ito po sabi niya, nung siya po ay bibitayin na, what does my death matter if through us, thousands of people are awakened and steered into action? Sabi, ano ba naman itong kamatayan na to kung ito naman ay manggigising sa mas nakararami? Ano ba naman to? Tumayo sa tama. Alam niyo po, after nung kanya pong kamatayan, nung sila po ay nag-investigate, pero pang mga secret followers, may na-discover po silang ika-6 na sulat. At yung ika-6 na sulat ni Sophie Scholl ay dinala po nila sa Scandinavia secretly. It was smuggled to Scandinavia. At nung mga panahong iyon, nagsisimula na pong buuin ang Allied forces sa England. And they are now ready to fight battle with Germany. Yun na po ang simula ng World War II. Dinala po yung sulat sa England at nabasa po ng mga sundalo, mga leaders, ang sulat ni Sophie Scholl. And what they did, they printed millions and millions and millions of copies of the letter of Sophie Scholl. At nung nagsimula ang gera sa Germany, pinalipad ng Allied forces ang eroplano. Umigo sa buong Germany, ibinubudbud yung sulat ni Sophie Scholl para lahat ng mga tao mabasa ang hindi tamang ginagawa ni Hitler. Allied forces distributed letters of Sophie Scholl over all Germany and it started the awakening. Hindi na sayang yung kanyang kamatayan. Ano ba may kamatayan na ito kung may magigising? Hindi naman niya alam yun. Pero yung tamang ginagawang i-o-olog ng Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. Remember mga kapatid, ano ba yung naiisip mo na pwede mong gawin na dapat ginagawa mo?
Baka iniisip mo dito, mga kapatid, maliit lang to eh, baka hindi magkaroon ng impact. Maliit man yan. Ito si Sophie Scholl, lilima nga lang sila. Pero ngayon siya isang bayani sa Germany. Listen to this. What are you willing to sacrifice para magbago ang buhay mo, ang pamilya mo? Maging itong simbahan. Remember, your little can go further. Maliit man yan. Pag inonor ng Diyos, malaki ang impact niya. Please, Father in heaven, close your eyes. Hallelujah. I don't know about your story. Maybe you have your family. You're thinking about your family. Maybe you're thinking about yourself. Meron ka nang gustong gawin. Gusto mo nang magbago. Gusto mo nang umayos sa trabaho mo. I don't know. But what God is telling you, tuloy lang. Nandito ako. Yung tama ang gagawin natin. And if it is you today na nagdidesisyon ka, kung ikaw yan ngayon nagdidesisyon ka, Lord, gusto ko ngayong taong ito, yung tama ang gagawin ko. Just stand up to your feet today. Kung gusto mo, Lord, alam ko may mali sa buhay ko, may mali sa ginagawa ko, pero ngayon sa natutunan ko, gusto kong tumayo sa tama. If you are right there today, just stand up to your feet. Huwag mo intindihin yung nasa katabi mo. Huwag mo intindihin yung nasa harapan mo. If you are deciding, Lord, gusto kong lahat ng gagawin mo ngayon, tama dyan sa harapan mo. Kung ikaw yan, just rise up.